Ang paglalaro ay isang simpleng bagay upang malibang ang tao. Ngunit paano kung buhay ang nakapusta at ang rules walang ayaw? Gabi nang umuwi si Ernesto sa kanila dahil sa computer games. Kaya madalas itong napapagalitan ng kanyang tatay. Ano ba, Ernesto? Uwi ka lang kung kailan mo gusto. Aba, may bahay ka at may obligasyon dito. Puro ka na lang computer, hindi mo naman inilalagay sa lugar. Pasalamat ka. Haay, pasalamat ka at wala ang nanay mo. Galit na sermon ng ama, magdadalawang taon na ring nasa abroad ang nanay ni Ernesto. Ang hindi nito alam, nasasayang lang ang mga padala para sa anak. Halos hindi na rin pumapasok si Ernesto sa eskwela at hindi rin niya ito sinasabi sa kanyang ama na gabi na rin kung umuwi mula sa trabaho. Tahimik na tinungo ni Ernesto ang kanyang kwarto at pabulong na sinagot ang ama sa computer shop. Ano, pre, mukhang bad trip ka ah, wika ng kaibigan niyang si Renzo. Parang wala ka sa mood maglaro, dagdag ni Ernesto. Wala, pre. Lagi na lang ganun sa bahay. Sermon dito, sermon doon, reklamo ni Ernesto sa mga kaibigan, tila nagsusumbong, kung gusto mo, doon muna tayo sa mall. Magpalamig ka muna, init ng ulo mo, alok ni Renzo, nagkayayaan ng tatlo. Habang nasa mall, may nakatawag ng pansin sa kanila, isang cosplay na pamilyar sa kanilang laro ang nakita. Lumapit ang tatlo at agad nagpalitrato, gusto niyo bang maglaro? Maganda ang premyo, sambit ng cosplay sa nakakakilabot na boses. Inabot nito ang isang papel, isang limited code na napakamahal at bihira lang makuha. Tuwang-tuwa ang tatlo, sige, sasali kami, sabay-sabay na sagot ng magkakaibigan, sundan nyo na lang ang mga nakasulat sa papel. Your body and soul is mine, bulong nito sa nakakapanindig balahibong tono. Wow, parang siya talaga ang galing, ang tanging nasabi ni Ernesto bago lumisan ang cosplay. Nagtagpo muli ang tatlo. Mukhang handang-handa na, pero nakasimangot pa rin si Ernesto. Pre, ang pangit mo na naman ah, biro ni Renzo, na baka mawala ka na naman sa focus at matalo tayo. Sayang ang premyo, ilang buwang baon ko rin yun bago mabili, dagdag ni Ernesto. Wala to, si Papa kasi, ayaw akong payagan kaya tumakas ako. Hayaan nyo na, sanay na ako sa sermon, tingang kawali na lang pag-uwi. Maya-maya, isang van ang sumundo sa kanila. Lalo silang namangha dahil may design ito ng mga game characters. Wow! Sabay-sabay nilang sambit, sa loob ng van ay tumutugtog ng rock music kaya lalo silang nainganyo. Napansin ni Ernesto na tatlo lang silang sakay. Napaisip siya. Pero binaliwala na lang, baka huli lang sila at nauna na ang iba, umalis na ang van at naglakbay. Pero nagtaka ang tatlo, kilala nila ang buong lugar, pero ang lugar na ito ay ngayon lang nila narating. Mas lalo silang namangha sa kagandahan nito, huminto ang van sa isang gusali. May malaking billboard na may mga karakter ng laro, welcome. Bati ng mga cosplay sa labas, pre, grabe. Para silang tunay, ani Renzo, na. Lalo na yung isa, nakakatakot ang mata, sabi ni Ernesto, ewan ko, pre. Parang kinakabahan ako. Wala ba kayong napapansin? Wika ni Ernesto. Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang lumiwanag ang isang maliit na stage. Welcome. 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 Sambit ng isang boses, nagliwanag ang lugar,
napakaraming computer, at napakakomportable ng pwesto. Bigla, may nagsulputang mga kabataan na agad umupo sa mga computer. Di ito agad napansin ng tatlo. Umupo na rin sila at nagsimulang maglaro. Masaya pa sa simula. Pero napalingon si Ernesto sa katabi, parang namumutla ito. Binaliwala niya lang, iniisip na baka dahil sa ilaw. Ngunit maya-maya, naamoy niya ang mabaho, bulok na amoy. Pagtingin niya muli, tila naagnas na ang mukha nito, at napuputol ang mga daliri. Nabuwal si Ernesto sa pagkakaupo, ikinagulat ni Renzo at Ernesto. Tumayo siya agad at nagyaya ng umuwi. Di agad na intindihan ng dalawa, pero paglapit nila sa pinto, isang boses ang nagsalita, "Saan kayo pupunta?" Di pa tayo nagsisimula. Biglang nagsara ang pinto. Tumayo ang mga kabataang naglalaro, mga agnas na ang anyo at may masamang tingin. Sabay-sabay nilang dinamba ang tatlo. Pagmulat ni Ernesto, nasa harap na siya ng isang malaking computer screen. Sa gilid niya, naroon si Renzo at Ernesto, nakagapos at mukhang wala ng malay. Maya-maya, narinig niya muli ang tinig, "Ngayon ay mas nakakakilabot pag natalo ka. Isa-isang papatayin ang mga kaibigan mo. Pero huwag kang mag-alala. Unti-unti ko silang papatayin sa harapan mo. At matutulad kayo sa mga kabataang ito." Sabay ang malakas at nakakatakot na tawa ng tinig, nagsimula ang laro. The game begins, ani ng boses. Sa una, nanalo si Ernesto. Pero sunod-sunod ang talo niya sa mga sumunod na rounds. Biglang dinukot ang mata ni Renzo at pinutol ang kamay at paa nito. Si Ernesto naman, dinukot ang dila at mata, binali ang mga paa, at tinanggalan ng ani. Halos hindi makagalaw si Ernesto, nakapako sa pwesto. Tulala sa takot, the game begins, muling hudyat ng laro. Sa gitna ng takot, sinubukan ni Ernesto mag-focus sa laro, kasabay ng pag-isip ng paraan para makatakas. Bigla niyang naalala ang lagi sinasabi ng kanyang lolo noong bata pa siya. Dahil lapitin siya ng mga elemento, laging magdala ng asin. Naalala niya, may asin siya sa bag na nakasukbit sa kanyang bewang. Dito niya madalas ilagay ang cornex habang naglalaro. Sinipan niya ang computer at mabilis na tumakbo. Hinarang siya ng mga kabataan na parang zombie, kaya sinabuyan niya ito ng asin. Agad nagsyalisan ang mga ito, waring natatakot, maging ang dalawang bantay sa pinto, mahahaba ang dila at mukhang naagnas, ay sinabuyan niya rin ng asin. Hindi makagalaw ang mga ito. Biglang lumabas ang lalaking may pamilyar na tinig, ang parehong lalaki sa mall na nag-abot sa kanila ng papel, "Hindi ka makakatakas. Dahil ngayon, ikaw ay magiging isa sa amin." "Ha ha ha!" Sigaw nito. Hinubad nito ang balat sa mukha na kanina pa nagbabalat, wala itong mga mata, at parang bibig ng pating ang bunganga. Agad nitong sinunggaban si Ernesto, at inihagis, halos mabali ang mga buto niya sa paa. Napatingin siya sa kalunos-lunos na sinapit ng mga kaibigan, nilalamon na ng mga naagnas na kabataan, at ng dalawang bantay. Pinagpira-piraso nila ang mga katawan ng kanyang mga kaibigan, mga uhaw sa laman. Muling hinawakan si Ernesto ng pinuno upang ihagis muli, ngunit bago pa man ito magawa, itinapon ni Ernesto ang lahat ng asin sa bibig ng halimaw. Sumigaw ito ng ubod lakas, parang sasabog.
Nagliyab ang paligid, nagsipagtumbahan ang mga kasamahan nito, at parang sunog ang lahat, agad tumakbo palabas si Ernesto. Ang buong gusali ay halos lamunin na ng apoy. Ngunit bago siya makalayo, nawalan siya ng malay. Natagpuan si Ernesto sa isang abandonadong sementeryo. Ngunit wala ni anino ng katawan ng kanyang mga kaibigan, tulala si Ernesto. Naka-wheelchair na siya ngayon, at di pa rin lubos maunawaan ang mga nangyari, 5 taon na ang lumipas. Nasa Pilipinas na rin ang kanyang nanay para alagaan siya. Madalas ay ipinapasyal siya nito sa mall. "Anak, sandali lang ha, ihi lang ako," paalam ng ina. Iniwan siya sa tapat ng banyo. Ilang saglit pa, itinulak ang kanyang wheelchair palabas ng mall, papunta sa isang sasakyan na pamilyar sa kanya. Bumukas ang pinto. Gulat na gulat si Ernesto. "Kamusta, Ernesto?" Bati ng isang nilalang, masama ang tingin, nalalagas ang mukha. "Renzo, Ernesto." At may bumulong sa likod niya, "Di pa tapos ang laro,